Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel. Ako po si Melissa. And sa sinuman pong baguhan dito sa channel po natin, dito pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng spiritual. But in today's video, diretso po natin upload ang lahat po ng zodiac. Pero sa ngayon is like, dito tayo sa Leo, no? Na kung saan ang mga tao na ipinanganak po or ipinanganak po sa July 23, between July 23 to August 23 para po sa inyo po ang reading na to. And actually guys, no, this is mass reading, so pwedeng mag-resonate po sa inyo, pwedeng hindi, no. And sa ngayon po, sasabihin po natin, tingnan natin kung ano po ang prominent po na card po ninyo. Pwede po siyang sa sakit, pwede po siyang sa love, pwede pong sa finances, no, depende po siya, no. Since na this is a general reading, no, wala po tayong pinpoint po. Tingnan lang po natin kung ano po ang energy po sa mga tao po na ipinanganak po between July 23. And this one, ito po yung tinatawag natin wooden tarot card. And dito tingnan natin kung ano po ang possibilidad po na nangyari. Dito makikita natin kung ano po yung prominent energy po sa inyong lahat. And ulitin ko lang po guys, no, pasensya na po, no, alam ko naman na hindi lahat ng tao maging masaya po sa vlog po natin, no. And for me, I'm not doing this for fun, no. Hindi hindi madali po ang magka-card, no. Pero ginagawa ko ito para po sa mga tao po na nagre-request. Anyway, tignan natin, no. Ulitin natin, July 23 to August 23, you know, release the power of your heart. Actually, ang mga tao po na Leo is like, ipinanganak po sila, no, sa under the sun, no. So, they are fire element, no. Release, yeah, July, no. Okay, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, basbasan mo po ang aking mga kamay, basbasan mo po ang aking isipan. Nawa po'y makapagbigay po ako ng inspirasyon sa bawat isa, makakatulong, makakagabay po ako, no. Maraming salamat po sa mahal na ina na aking gabay at sa lahat po ng aking mga gabay. Maraming salamat sa lagi po nandito sa akin. Okay, we will pull 9 cards, no. Tingnan natin kung ano yung pinakasentro ng card mo. Okay, guys, hindi po ako regular po na sabihin po natin na nanguhula. Tinitingnan ko po dito kung ano po ang possible po na nangyari po sa atin. Ito'y hindi siya gabay po ito guys, no. Hindi mo kailangan paniwalaan ang lahat ng sinasabi ko. Check it out, no, kung mag-resonate po sa inyo. I'm so humbly saying po na hindi sa lahat ng pagkakataon po, or alam kong hindi lahat ng tao is like keen po sa ganitong mga bagay po, pero nanonood po sila, no, and nagko-comment po dyan. Okay, tingnan natin, no. Actually guys, sa ngayon po very busy po itong Leo, no, sa ngayon, no. Kaso lang po may time po talaga po na nasakit ang ulo niya, no. May pagkakataon po na parang pong itong ano niya, itong paa po niya is para po siyang matutumba or mapipilay, pero hindi po siya ganun ka grabe. Well, sa ngayon po may work po siyang tatanggapin, o sabihin ko at the moment, no, kasi yan, kung makikita po ninyo, ang unang card po niya is pinakasentro po ng card niya is like working. Busy po si Leo sa ngayon, no. Ang sentro po ng card niya is King of Balls. So, pwedeng sabihin po natin na sa ngayon po, kahit sabihin po niya busy siya, so minsan po sumasakit ang ulo niyang kaiisip paano po ma-improve po itong trabaho po niya, no. Kung minsan po talagang parang dismayado, pero actually this card is very positive, no. Minsan lang yung hinahanap po niya na kaginhawahan is like kailan ba ito? Parang naghihintay pa rin po siya nito, no. Ang card po, no, isa lang po ang dito, isa lang po ang major arcana, which is that the blasted oak or the tower, no. So sa ngayon lahat po siya is like
minor arcana. So, ibig sabihin nito is like lahat ito is kayang-kaya po niyang i-handle. And minsan, sasakit pa ang ulo niya, naghihintay siya, meron po siyang travel, no? But then, dahil nga po, gusto po niyang mag-travel. What I mean is, gusto po niyang mag-travel, pero meron pong, naiisip po kasi niya, gagastusin, no? Sayang po yung mga gagastusin niya. So, imbis po siya mag-travel, talaga pong na lang po siya, no? Parang wag na muna, no? Ika nga, no? Meron po ikaw na hinihintay po, no? Kasi sa unang row po ng card mo is very good. Working, trabaho, then pera. Ito pera, no? And tingnan natin yung subconscious mo, guys. Mayroon po ako nakikita po, no, na panibago. May possibility po na work talaga po, no? And then, travel. Sa akin, okay, no? May mga balakid dito, like, may kakainisan siya, na, kumbaga, may kakaiinisan siya, or sabihin natin na meron siyang, kumbaga sa akin, maiirita siya or maiirita itong taong to, pero okay man po, kayang-kaya mo naman po siyang i-handle. As I said, no, consciously, yung parating sa'yo, physical po, ha, ang work mo, makukuha mo lahat ng gusto mo sa work, and may pera po siyang parating, maganda po siya. Like now, talaga pong ikaw po yung tao na nagtatrabaho so far, no. And sa ngayon, and meron din po, pero sa inner mo nga, as I said, no, subconsciously, may bagang nagagalit ka, or kasi minsan nasakit ang ulo mo kasi nag-iisip ka po talaga kung paano mo siya may improve, which is also overthinking ka kung minsan, kaya po medyo nasakit po yung dito mo. But other than that, it's okay, no? Okay po ang card mo, no? So, ito po sa Leo, no? Sa mga Leo, sa mga tao po na ipinanganak po mula July hanggang August, no? August, July, July 23 nga, ending na po siya ng July. Okay, so ulitin natin. I have very, maganda po ang card mo. So, tingnan natin sa, tinatawag po natin ng White Rider card, tarot card. Tingnan natin kung ganun pa rin po ba yung kalalabasan ng pangalawang card po natin. Pangalawang tarot deck. Sacrifice, work. Maganda talaga ang card mo, kahit sabihin po natin na otherwise po yung ko kanina, alam kong hindi talaga maganda ang reading ng Cancer, pero wala po akong magagawa, yun po ang lumalabas, no. Hindi ko pinipili ang card na to ng bawat isa, no. Okay, the center of your card is Two of Pentacles, no. Ito po yung tinatawag po natin na ikaw, no, kumbaga sa akin, talaga pong, kung pwede nga lang na magtrabaho ka ng dalawa, no, and, ang iba kasi is just waiting, yung pera mo is waiting, no, pero, alam mong darating siya, then nagtatrabaho ka po ng para po talaga siya sa pera. Lahat ng card po dito is sa pera, sa kagandahan, abundance po ang talaga pong minamaterialize mo. Etong si Leo is, for me, is very good. Dalawa po ang, Temperance, no? Sabihin po natin na ito is an angel, kumbaga sa akin. Kaya lang po, alam ko naman na atat ka na. Like, gusto mo, yung pera, meron kang hinihintay, then waiting siya, then nagtatrabaho. Habang naghihintay ka kasi doon sa isa, like, meron ka na naman pong wino-workout na isa pa. And for me, lahat po, mas marami po dito ang pera, no? 7 of meron din dito, 6 of Pentacles, no? And the Hangman. So, yung first card mo is the Hangman. Ito yung ginagawa mo talaga, or yung energy mo ngayon. Like, kumbaga sa akin, so far po, alam mo yung word na sakripisyo, yung kailangan mong magsakripisyo para sa mga anak mo, and ang mga anak mo is your happiness, and makapagbigay ka po sa kanila. Although, kung minsan, mga anak mo, like, makulit, no, parang nahingi lang po lagi ng pera, pero po nakapagbigay ka po, no. Kasi ikaw yung, ang card mo, Leo, sa ngayon, believe po ako sa iyo, yung energy mo ngayon. Kasi,
alam mo yung word na, as I said, sacrifice, no? And nagsasakripisyo ka para sa mga anak mo. Although, sabihin po natin na atat ka na sana kailan po ito mag-okay, kailan po siya. May mga pera ka na waiting, may mga pera ka pong parating. At the end of your card is, kumbaga sa akin, magbubunga yung mga sakripisyo mo. From the Hangman, no? From the Hangman, which is this is the first card, and sumunod po dito is like yung ending mo dito is And tipid po, no? Tipid, no? Bawat pera na bibitawan mo, tinitingnan mo siya kung ito ba is maganda, no? Sa akin, sa ngayon po, you are very well balanced po yung energy mo, no? Maganda po talaga the same thing with dun sa una po na card ko, no? And, pera po talaga ang pigmamanifest mo, pero not in the way po na, yung parang trabaho ka na lang, trabaho. Kasi nga, sa akin, wala kang pera kasi po napupunta sa mga anak mo. Yes po, kung minsan po, maano ang paa mo, manhid po siya dahil minsan kulang ka sa dugo, dahil kulang ka sa pulang dugo kasi yun na nga po, no, marami kang trabaho na ginagawa. Doble-doble po ang trabaho na ginagawa mo. And I'm so very proud of you. Keep it up. And although sabihin natin, kung minsan po parang, yung mga anak mo, minsan hindi ka masyadong natutuwa, pero binibigyan mo. Parang as I said, no, paulit-ulit po ako. Pero, the whole energy is money. Like, you are working for that, no? Na hindi lang yung nag-iisip ka ngaya na ganito. Di ka baga na mo problema, no? This one po, so, reading ko kanina sa Cancer, which is very opposite dito. Kasi ang Cancer po kanina is like, para po talaga pong very negative po ang energy niya. Sa ngayon, baliktad po dito sa'yo, no? Alam ko po ang sense ng paghihirap mo, pero very positive ang outlook mo. And lahat po, iniisip mo para sa mga anak mo. Although, sabi ko nga, paulit-ulit lang po ito kasi ito yung nakikita ko. Wala po akong Ang mo is like, pera, nagmamaterials ka, nagsasakrisyo ka, nagtatrabaho ka, may pera ka po na nakaantay, may pera po ikaw na parating, may pera po ikaw na hawak. Although, sabihin natin na ang pera mo, every time na, as I said, no, kung every time na bibitawan mo yung pera mo, is like, iniisip mo muna kung para saan to, no? Tingnan natin dito sa Lenormand mo. Gagamit ako ng oracle card sa ngayon. And gagamit ako ng isang klaseng spread po, no? Tingnan ko overall kung ano po ang nangyayari talaga sa'yo. Leo, July 23 up to August 23. Okay, friend, 18, Clover. Swerte po siya. Money, ending. Lily, may mga tumutulong sa'yo. The Garden, the World, Mountain, Spring. Okay. Dito sa card, dito sa Lenormand, iba yung energy niya overall, no? Pero kasi, same thing with malaking pera or may pera po na, ang iniisip mo din talaga dito is like, pera, no? And, the first card is the dog. Kumbaga sa akin, sa Lenormand kasi paglalabas ito, like, you are very friendly, no? May mga tao po na nag-aano sa'yo, banggang nahingi po sila ng tulong sa'yo, then nandiyan ka po, maski po kahit konti ang pera mo, binibigay mo pa rin. On the other hand, dito sa card na to, ang pinaka-sentro sa'yo is like, meron kang kaibigan, okay? Meron ka pong kaibigan na actually it's a toxic person. And ang problema nito is, ikaw mismo ang mag-e-end ng relasyon na to. Kasi nahihirapan ka po sa kanya. Actually, very close friend po to. In fact, baka nga po is family. Kasi itong babaeng ito is like, nagbibigay siya sa'yo ng problema. Like, hindi siya nagpapakita ng totoong pagkatao niya, something like that, no? Parang hindi maganda yung energy niya. Pero, ang kasi dito is yung conscious mo.
alam mo talaga na may problema itong babae, naiisip mo na, no, tama na, no, wala na siya, hiwalay na po siya, or like, hindi ka na po makikipag-close sa kanya, hindi mo na po siya, kumbaga aalisin mo siya, tapusin mo kung ano man po yung relasyon niyo, or kung ano man po yung ugnayan niya sa'yo. Kasi supposed to be is a close friend, kakilala, parang family nga dito parang family nga lang po Pero more on best friend, no? Parang best friend, kasi a dog is a best friend, no? Pangalawa dito, sa loob po ng card mo, although sabihin po natin na garden ang nandito, no? Okay, garden. Sa card kasi, pag garden kasi, yung parang hindi totoo. But this is your card. Ito yung pinaka-sentro, ito yung pinaka-mind mo. Ikaw yung tao po na nagmamaterialize kung anong gusto mo. Yung nagmamanifest ka kung ano ang gusto mo. Like for example, no, alam mo may pera ka. Sabi ko baga sa'yo, nagtitipid ka talaga. And then marami din na natulong sa'yo from dimension po ng hindi po nakikita. And Lily, kumbaga sa akin, meron ka pong makikita kung ikaw ay babae, pwede po na meron pong magsusupport sa'yo. It's parang mag-o-offer nga sa'yo kasi ring ang dumarating dito. Pwede din po na ito na work, no? Work. O pwede din po na more on sa akin, like, magkakaroon ka po ng, halimbawa ngayang boyfriend, or sabihin po natin nakakilala na tutulungan ko. Kasi itong tao na to is medyo may edad na siya, lalaki siya. So, probably like babae ang lalabas dito, no? Lily kasi is a symbol of money. Ito, simbolo po siya ng tao po na medyo maedad na, mabait po siya, napakaganda po ng energy niya, and galing po siya ng ibang bansa, and ring. So, pwedeng kukunin ka para mag-work, pwede po yung ganun, or personal po na relasyon, or something po like na inaasahan mo po siya na makakatulong sa'yo. But, ikaw po yung, kumbaga, ang garden kasi na lumabas dito is like, pinaplano mo. Ikaw yung gardenero, na gusto mo yung garden mo is ganito, ganyan. So, ikaw yung, sabi ko nga, nakaplano, nagsasakripisyo ka talaga para po sa kung anong gusto mo. Nakukuha mo siya. Kasi very positive ang outlook mo. Sa mga tao po na, positive, no? Very positive ang outlook mo. Although sabihin ko nga sa inyo, kahit hindi nga pa, kumbaga sa akin, garden is just like, ini-imagine mo lang, ginagawa mo siyang ganito ngaya, ganyan, ganito ang gusto ko, ganito. And then hindi mo siya iniisip na saan galing, basta iyon, ikaw lang po ang nagmamaterialize. It's very good energy, no? And itong mga toxic na to, na mga tao dito, inaalis mo yan, no? Hindi mo siya kailangan, pero wala ka pong negative feelings sabot sa kanya, na nagtatampo ka or whatever, no? Wala po ako nakikita dyan. It's just like, this person, it's just like, yun nga, parang gardenero ka nga, na itong halaman na to, hindi nakakatulong sa akin, alisin mo. Wala na. Yun na, wala ka pong feelings attached doon. Kung ano man ang ginawa niya, wala po ikaw ganun, no? So, napakaganda ng card mo. Tingnan natin po sa natin, sa tinatawag po natin na animal spirit. Kung talaga pong lahat is, ang animal spirit is magsasabi siya kung ang lahat ng sinasabi ko is totoo, or eto ba talaga. Isa-sum up po natin by, animal spirit. Babasahin ko po sa inyo kung ano po yung Lizard, giraffe, visionary. Okay. See? Etong card na to is sum it all. Parang sum up niya lahat ng sinasabi ko, no? Ikaw yung taong visionary, in short, no? Salamat po sa card. Kasi mahirap ang Bisaya magtatagalog, kasi parang ang hirap talaga ang Bisaya magtagalog, no? So, siguro sa tanang mga Bisaya, makasabot mo nga, bulul-bulul ka na magsalita ka ng Tagalog, Pero dito kasi si giraffe is meant to say visionary, rise above earthly matters, glide through life with grace. You are able to see the right path, stand tall in your self-worth, and love with all a big heart. Okay? Yan. Sinabi ko na lahat ng sinabi ko kanina. Sinabi nitong giraffe na to sa animal spirit, no? Ikaw yung tao na kaya mong gawin ang kahit na anong gusto mo. And parang, with grace, no? Kung ayaw mo sa taong yan, it's just okay. Alisin mo lang siya. And that's it. Wala ikaw, na masakit na salita, walang manggagaling sa iyo na gano'n. Basta alisin mo lang siya, and that's it, no? So, you are very, kumbaga sa akin,
kumbaga nakatayo ka po, very proud of yourself na nagagawa mo ito. Kasi ikaw kasi yung tao na tinitingnan mo kung ano yung resulta, kung ano yung gusto mo at the end. May mga tao, maraming mga tao kasi na they are focusing on the task right now. Ito ang hirap, dito ganito, ganyan. Kailangan mong magaganito kahit nagpaplano pa sila. Parang along the way, ang hirap po kasi ng ginagawa nila. No? While rather sa mga tao po na, kumbaga sa akin, positive. Ito naman po guys, yung sabihin ko sa iyo, yung kanina, yung cancer po is like, although sabi ko nga hindi siya yun. And sa ngayon din naman po, ikaw naman po itong parang kumbaga sa akin, kabaliktaran po niya. And ito is binibigyan ko po ng comparison para kahit papano po is hindi lang po kayo nakikinig ng reading ko o reading nyo, kundi makikita mo no, sa mga tao po na sana nga po mabasa din po nila. Itong cancer na to, advice ko sa kanila, basahin po nila yung card mo kasi makikita mo kung ano ang diferensya ng tao talaga na masyado pong nagfo-focus sa emotion nila and ang emotion na is negative and hindi po nila nakikita kung nasan sila. No, in fact, ang unang talaga pong negative talaga siguro yun kasi yung unang nagko-comment nun is very negative din no. But then, hindi sa lahat ng card, kasi this card is actually like, I'm really praying po na makabigbigay po ako sa inyo ng kahit pa paano po gabay, no? Sabihin natin na, yung mga tao na, sabihin ko, very successful, or sabihin natin na paano po mag-manifest ng mga bagay na gusto natin. Huwag mo kasing i-focus, huwag kasing, ikaw yung tao na hindi siya nagpo-focus sa task right now, no? Kung halimbawa, kung sa pera ang pag-uusapan natin, ginagawa mo to and then hindi pa dumarating din, nagpunta ka na po sa iba naman and then you are working on it. By the end of the time, lahat ng pera mo maa-accumulate mo or kung ano man yung gusto mo makukuha mo kasi alam mo kung ano ang gusto mong mangyari. Rather than tao na hindi nagfo-focus sila sobra sa hurt, sa mga past, sa mga tao po na sorry po, hindi ako pwede na magsabi sa inyo na i-sugar-coated ko kayo na okay ka, no. Kailangan kong sabihin sa inyo na nag-focus kayo sa emotion nyo, which is actually this emotion is ang emotion po natin, yun po ang magiging gabay mo kung okay po ang life mo or not. Kasi kung talaga pong masaya, kung hindi ka masaya ngayon, tingnan mo kasi kung bakit. Bakit hindi ka naging masaya? And if you're blaming in the past kung ano po yung nangyari, and then so, paano ka po makaka-move on? Well, rather, ang taong ito na visionary nga, itong giraffe nga, is like, syempre, mahaba yung ulo nila, di ba? Leeg. So, ang giraffe talaga, kumakain siya sa taas eh. Bibihira ang giraffe na nasa baba nakatingin. Mostly sa mga tao po, pwede mo siyang ikumpara na yung mga tao po na nakafocus siya sa kung ano po nangyari, so ano po yung in the past niya, yung mga regrets niya, yung mga shameful niya. Actually, that's a sin. Kasalanan po yun na kayo, yung marami kayong regrets na daladala, marami kayong mga hinanakit na mga daladala, no? Ito si Tampolano, no? Meron siyang ginawa sa akin, meron siyang ito. So, leave it, no? And then, tayo ka kasi, no? Tingnan mo kung ano ang gusto mo. Kasi hindi mo makikita yung kapag lagi ka pong nakafocus sa baba. You can never get into something that you want in life kapag nakafocus ka po sa kung ano yung nakaraan mo. Tapos i-blame mo sa ibang tao. Tapos hindi mo alam kung nasan ka na. Di mo nga tinatanong sa sarili, ba't ako ganito? Ba't ako ganito? Bakit may problema akong ganito? Bakit paulit-ulit na lang yung boyfriend ko sinasaktan ako or tapos nag-asawa ko ulit ng iba, ganun din naman. Maybe the problem is not the boyfriend. Maybe it's you. No? So, sa akin, guys, because this is a very good card, no? Or sabihin natin, actually yung kanina, naka 33 minutes po ako eh. Kasi nga, kahit anong gawin ko sa card, yun ang lumalabas niya. Ito kasi consistent siyang ganito. By the end of the time, yes, positive siya. Am I happy for that? No. Is a no, is neither po, no? Kasi ang mga taong ganito is like, kayo po talaga ang pwede po, kasi maintindihan mo yung cancer, no? Ang cancer kasi very emotional and very empath. Pwede din po na lahat po ng mga negative sa mundo natin is gigets nila. Yung na-absorb nila. Ang hirap kaya po ng isang empath, no? Pagpupunta ka po sa mall,
lahat ng mga tao baga nasa mall, bibili, ganito, ganyan. Kuminsan po, may gusto silang mga bagay pero hindi po nila nakukuha. So, mabigat yun sa kanila. So, ang impact na gigets nila yun. Pero kung hindi ka talaga marunong mag-clean sa sarili mo na, yeah, this is not me. Hindi ako to. Hindi ako to. No? Isipin niyo na ito ba ang gusto ko sa life ko, no? Kasi nga sabi ko nga, hindi sila nagfo-focus kung anong gusto nila. Nagfo-focus sila sa mga bagay nila na bakit na sila. Halimbawa ngayon, malungkot sila. Malungkot lang, di nila tinitingnan, ba't ako malungkot? Kung halimbawa ngayon, mahirap siya sa pera o wala siyang pera, parang tinitingnan niya, ba't wala siyang pera, no? You keep asking on yourself kung anong gusto mo, no? Kahit sabihin natin masaya ka, ba't ka masaya? No? Kasi ang sobrang saya din naman, mauwi din naman sa hindi paganda. Kung sobrang lungkot, mind lang bagay, ibabalance mo siya. So maganda kasi kung, 'di ba? We keep asking ourselves no to improve, no? Hindi yung lahat na lang tayo sisisihin natin. Kasi kung gagawin natin 'yan, ang mundo ngayon, kung tingnan mo, nakakatakot na baga nakakatakot ng news feeds ng Facebook. Dati baga ang Facebook natin yung mga tao, alam natin kung ano yan. Ngayon kasi hindi mo na alam kung totoo yun hindi no? Kahit sabihin na nagba-vlog sila ng ganito, masaya sila. We never know. Kasi nga ganito na nga ngayon, 'di ba? No? Tapos ang TV, ang mga news ngayon, nakaka-discourage na lang po, no? Na lahat po ng news sa newspaper or sa TV, no? Puro na lang batikos dito, para na lang gulo, na binoto mo ang isang tao pagkatapos ayaw mo na naman. Sino naman kaya? Is it okay kung ikaw yung maging ganito? O 'di ba? Ang layo na ng topic ko, pero it's the same thing. No? We keep on asking ourselves dapat kung ano po yung i-improve po natin. Huwag po yung kung ano po yung nakapagbabagsak sa atin or nakapagbabagsak sa tao or sinisisi mo yung mga bagay na is already in the past and puro ka sa na-regrets na rather than thinking of ano ang pwede mong gawin in the future or ano ang pwede mong gawin ngayon na makapagbabago po sa buhay mo na parating, no? Ang Gemini ko is like Gemini po ako, ang pangit po ng card ko pero no, I have no choice. Hindi ko yan pinili, yung mga card, no. Yan po, and that's the way. Ito, ang reading ko naman kasi is more on feelings, more on emotional, more on spiritual. Hindi yun siya physical. Kaya iba po ang reading ko. So, para sa inyo guys, maraming salamat po, no. And keep on going. I will keep on going kasi actually, every time po na nakapag-vlog ako, I'm so happy. And it's very fulfilling, no? Kasi ito ang gusto kong mangyari sa life ko, sa life po natin na kahit pa paano po makapaggabay po tayo. Hindi lahat ng tao mapapasaya ko, alam ko yun. At hindi lahat ng tao accepted ako. O hindi lahat ng mga bagay na sinisi ko accepted ako. I don't care. It's okay, no? Basta sa akin, it's just like, kahit pa paano, sa 10 na tao na natulungan ko, at least may magbabalik po sa akin kahit 5, kahit it's okay, no? Okay, maraming salamat po ulit and have a very good night, no? And today is February 14, maligayang puso po sa lahat, no? Happy Valentine's Day po sa lahat and sana po mamutawi sa atin ang pag-ibig, no? Hindi pag-ibig para sa asawa, pag-ibig sa kundi pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa sarili natin. Thank you very much and magandang gabi po.